Kayo po ba mga bossing ko ay merong naging bisita na parang iba ang dama mo sa bisitang ito? Or kaya, kung mahina ang pandama mo at hindi mo nadama na ang taong ito ay parang hindi maayos, gawin niyo po ito. Kung sino man ang bisita na bagong enter sa inyong tahanan, maaaring ang taong ito ay hindi totoo sa inyo. Pero itong gagawin natin, kung wala naman siyang ginawang masama, wala siyang intention ng masama, ay wala naman pong magaganap na negatibo. Ito ay para lang sa mga tao na hindi magandang intention sa inyo at pinuntahan ka pa sa inyong tahanan para lang magmasid sa inyong paligid at maaaring ikaw ay ichismis nito. Yung pa mga bossing kong ibig ko pong sabihin. Or kaya may mga masamang intention ito at gamitan ka ng kaliwa at kaagad itong tatalab sa inyo. Ngayon pa mga bossing ko, ako may share sa inyo. Mainam na subukan nyo po itong gawin. Kung may tao na pupunta sa inyo at maaring may masama siyang intensyon, subukan nyo po ito mga bossing ko ha. Kayo pa mga bossing ko, halimbawa ay nalaman ninyo na may pupunta or kaya po may nakapunta na sa inyong puntahanan, ang gawin nyo lamang po mga bossing ko ay kaagad kang humarap sa gawing silangan. Pero kung gabi na siya nagpunta, humarap ka sa may altar. Doon po ninyo ipapanalangin po ito mga bossing. Sabihin nyo po, kung ano't ano man ang hangarin ng taong ito, kung siya ay may masamang hangarin sa akin, panalangin ko na bumalik sa kanya kung ano ang masamang hangarin niya. Pero ito ay kung wala namang masamang hangarin, wala namang babalik sa kanya. Ngayon pa mga bossing, isa po yan sa mga sikreto. Basta, kapag umaga siya nagpunta, sa umaga kayo haharap. Pero kapag naman gabi, sa altar kayo haharap. At mas mainam pa na magtiri ka ng puting kandila. Upang sa ganon, kayo ay magkaroon ng proteksyon, kayo at ang inyo pong buong pamilya. Isa po yan sa mga subok na. Or kaya po mga bossing ko, mas mainam na halimbawa ang taong ito ay walang dala sa inyo. Kasi kapag may dala, okay po yun. Pero, mas mainam kung alam nyong gumagamit ito ng kaliwa, huwag mo nang kakainin. Pero kung ito ay malinis at nakasealed, pwede po yan. Sayang naman ang grasya. Ngayon pa mga bossing, kapag ito ay walang dala, at nagpunta ito sa inyo at subaybayan niyo po yan at baka yan po ay may ilalagpak. Kung ano't ano man po mga bossing ko hindi nyo nakita, ang gawin nyo po, pagkalis niya, pumutol ka ng isang sanga mga bossing ko or dahon ng halaman na nagmula sa loob ng inyong bakuran at kaagad nyo po itong itapon sa labas. Yan po isa sa mga subok na. Ano't ano man ang mga negatibo na pinapakay po niya ay hindi po yan tatalab sa inyong buong pamilya. Pambuong pamilya na ito kasi bahay na po pinag-uusapan po natin. Pero ito naman po mga bossing ko, kung ang taong ito naman ay walang masamang intensyon sa inyo, swerte ang dulot naman niya. Yung taon bumisita sa inyo dahil siya po ay may mabuting kalooban at pumapasyala sa inyo. Pero kung siya po ay may masamang intensyon, ang balik naman po niyan ay negatibo. Kung ano man panalangin masama ay kaagad itong babalik sa kanya. Yun po ang isa sa mga sikreto. Subukan nyo po yan mga bossing ko ha. Basta, kung halimbawang umaga, sa may silangan kaharap. Kung halimbawa gabi na, sa may altar at magsindi ka ng puting kandila. Or kaya po mga bossing, kapag ito naman ay may dala, okay po yan. Pero gawin nyo pa rin ang pagharap sa may silangan or kaya sa may altar kung gabi na. Kung halimbawang walang dala, ganun po ang gawin po ninyo. Bukod po doon sa panalangin, kayo pa mga bossing ko ay pumutol ng sanga or pumitas ng dahon at itapon nyo po ito sa may kalsada. Yan po ay hindi po yan tatalab sa buong pamilya kung ano man ang kanyang masamang hangarin. Pero kung wala siyang masamang hangarin, napakaswerte ang dulot ito dahil siya ay bumisita sa inyo. Bihira po yan mga nabisita. Yun na po mga bossing. Salamat po.